Inanunsyo na ng China na mission complete ang kanilang marine scientific research sa Baho de Masinloc, pero hamon ni Tariela ay ipakita ang data kung totoo ngang marine scientific research lang ang kanilang ginawa. Agad namang tumugon ang China at ipinakita nga nito ang kanilang mga nadiskubre sa ilalim ng Baho de Masinloc. Ano naman kaya ito? Alamin na buong detalye mamaya. At India nag-alok sa Armed Forces of the Philippines ng kanilang bagong version ng BrahMos supersonic cross missiles na magagamit umano ng AFP sa mga malalayong target nito dahil sa layo ng saklaw nito kumpara sa unang version na hawak ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Matapos ang mariing pagkundina ng Pilipinas sa mga aktibidad ng China kung saan aktwal na nasaksihan ng PCG at BFAR ang paglalagay ng China ng mga floating platform nito sa Baho de Masinloc, abay tumugon ang pangalawang tagapagsalita ng Embahada ng China na si Guo Wei kung saan hinihimok umano ng China ang Pilipinas na taimtim na igalang ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa dagat ng China sa Huangyan daw. Sa pahayag nito, ang Baho de Masinloc o tinatawag nilang Huangyan daw ay likas daw na teritoryo ng China. Ang China ay may hindi mapagkakailang soberanya sa Huangyan daw at mga karatig umanong tubig nito. Lihitimong karapatan daw ng isang soberanong estado na magsagawa ng mga aktibidad kabilang ang siyentipikong pananaliksik sa loob ng sarili nitong teritoryo. Ang mga ganitong aktibidad daw ay ganap na naaayon sa international na batas kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at walang kapintasan. Ani Guo Wei, ang tinatawag na floating structure sa Baho de Masinloc na paulit-ulit na pinupuna ng Pilipinas ay isa umanong pansamantalang pasilidad sa pananaliksik ng South China Sea Institute of Oceanology. Ang pasilidad ay nagsisilbing isang lumulutang umanong in situ sampling at experimental platform na idinisenyo upang palalimin ang pag-unawa sa ecosystem ng Baho de Masinloc at pagbutihin ang siyentipikong pagtataya. Sa gayon ay nagbibigay ng mga teoretikal na pundasyon at teknikal na suporta para sa pagpapahusay ng proteksyon sa ecosystem doon. At ang kaugnay na misyon sa pananaliksik ng siyentipiko ay mission complete na umano. Dagdag pa ni Guo Wei na itigil na umano ng Pilipinas ang pagpapalaganap at pamumulitika sa normal na aktibidad ng pananaliksik ng China at manatiling nakatuon sa diplomatikong dialogo at komunikasyon para sa pamamahala ng sitwasyon sa dagat. Habang kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na wala na nga ang floating platform ng China sa Scarborough Shoal, pero hamon ni Tariela ay ilabas ng China ang data kung totoo ngang marine scientific research lang ang ginawa nito. Disassembled na yung platform. And this morning, we also did another MDA flight using the Philippine Coast Guard aircraft. And we confirmed na yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Baho de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yun for so many days already, wala na rin sa Baho de Masinloc. Ang natitira na lang doon is yung kulay gray na service boat na nag-alongside sa Chinese research vessel last Monday. So as we speak right now, wala nang platform tayong makikita sa Baho de Masinloc. Sana padala tayo ng Chinese Embassy kasi sabi nila, mission complete na raw yung marine scientific research na ginawa nila. No? And kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese Embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Baho de Masinloc. Agad naman tumugon dyan ang China at ibinahagi ang natuklasan umano ng mga siyentipikong Chino na isang malaking populasyon ng mga endangered green sea turtles at isang pambansang primera klaseng protektadong uri ng mga seagrass beds sa lagoon. Ipinahiwatig umano ng mga paunang obserbasyon na ang populasyon ay lumampas sa 50 individual.
Samantala, nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines ng 26 na barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa 4 na mahahalagang lugar sa West Philippine Sea sa loob lamang ng isang linggo. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na nakita ang mga sasakyang pandagat sa paligid ng Escoda Shoal, Pag-asa Island, Ayungin Shoal at Baho de Basidlok, habang nagpapatuloy naman ang kanilang 24/7 na maritime monitoring. Updates for the West Philippine Sea for this week. Our monitoring across the 4 critical features, Escoda, Pag-asa, Ayungin, and Baho de Masinloc, showed us that there were 26 PLA Navy and Chinese Coast Guard vessels, different vessels that were in those vicinities all over a 1-week period. Yung ating pag-monitor through maritime domain awareness ay nagpapatuloy naman yan 24/7. Una sa lahat, nagpapatuloy tayo based on the guidance of the Commander-in-Chief that not 1 square inch of our territory ang dapat mawala sa atin. Kasabay nito yung Comprehensive Archipelago Defense Concept ng Department of National Defense. Nagpapatuloy tayo na ipaglaban natin yung ating sovereignty and sovereign rights, lalong-lalo na ngayon na may mataan sa Baho de Masinloc na mga kagamitan, equipment ng Chinese Communist Party, PLA Navy, and the Chinese Coast Guard. Ito ay binabantayan natin. May hakbang na rito ang National Task Force for the West Philippine Sea. Kasama dyan ang Philippine Coast Guard, BFAR, and the Philippine Navy. Some of these could not be divulged, but yung iba naman ay nilalabas naman natin. Iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama ang DFA, kasama ang BFAR, ang DOT, our Coast Guard, and of course yung Department of National Defense. At sa ibang balita naman, kinumpirma ng press ng India ang mga ulat na nag-alok na ang India sa Pilipinas ng isang extended range BrahMos supersonic anti-cruise missile system nito. Isang bagong bersyon na magtutulak sa Armed Forces of the Philippines na umabot ng lampas sa 400 kilometro na target nito. Ang BrahMos na kasalukuyang hawak ng Pilipinas ay nasa 290 kilometers lamang. India has now offered the Philippines its extended-range BrahMos supersonic cruise missiles. Yes, a version that would push Manila's strike reach well beyond 400 kilometers. That is not a defensive posture, that is a deterrent, that is a message to China. Let's go back to where this started. In 2022, the Philippines signed a $375 million deal with India, becoming the very first foreign buyer of the BrahMos missile system. It was historic by all means. India had never exported a missile this advanced before, and Manila had never had firepower like this before. The extended range BrahMos is not just an upgrade, it is a meaningful shift in Philippines' maritime denial architecture. It allows Philippine forces to impose risk across wider areas of the South China Sea and the Western Philippine Sea while maintaining operational flexibility and capabilities. Translation: China's Navy now has to think twice before sailing anywhere near Philippine waters.